Hello mga angels! May mga ilan po na nagtatanong kung paano po ako nakapunta dito sa Australia. So today, samahan niyo ako pumasyal dito sa park na malapit sa amin while I'm sharing my story. Nagsimula ang lahat noong 2006 when my father passed away. Ako ang panganay, so ako ang breadwinner. Ang sakit ng mga time na yon, hindi ko alam kung paano simula, paano bumangon, paano maging matatag para sa pamilya ko. Ang tatay ko ang backbone ko. Siya ang sumbungan ko, siya ang nag-solve lahat ng mga problema ko. Ang nagturo sa akin upang maging magaling na isang leader. Mag-lead sa mga tao, paglaban ng mga tao mo. Madalas niya sinasabi sa akin, kapag alam mo ang tama, ilaban mo. Minsan na rin ako nagpaalam sa kanya ng mga ibang bansa. Ito lang ang sabi niya sa akin. Hindi pa ito ang tamang panahon para sa akin that time. Marami pa akong mga dapat pagwihin sa mga behavior ko. Siguro dahil ng time na yun is bata pa ako. 20 years old lang yata ako ng mga time na yun. At alam niya na hindi pa ako ready. At hanggang dumating ang isang araw, nabigla na lang siyang nawala. Ang pinakamasakit na nangyari sa buhay ko. Nasabi ko sa sarili ko, lahat ng anumang problema dumating sa buhay ko, makakayanan ko. Dahil wala nang sasakit pa sa pagkawala ng tatay ko. Ilang buwan lang nakalipas, naisipan ko ng mag-upload. Kasi ramdam ko na ang hirap ng buhay. Middle East ako nagpunta ng time na yon sa Dubai. That was November 2006. Ako pagdating ko doon, mayaman na ako. Kikita ko ng maraming pera. Pero hindi ganun na nangyari. Napakahirap din po na nangyari sa akin doon. Aming luha ang iniyak ko doon. Kakataon na hindi ko sinasabi to sa pamilya ko. Alam nila, okay ako. But deep inside, bugbog na bugbog ako. Pagkakataon na hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ang nag-iisang tao na laging nagsosolve ng mga problema ko is wala na. Wala akong choice na kundi magpakatatag at manalangin gabi-gabi na sana balang araw itong lahat ng hirap nagdaanan ko. Hindi ako ng ginhawa sa buhay ko. Makapag-travel, mabili ko ang mga gusto ko. Kung gusto ng mga pamilya ko. Han ko yung pangangailangan ng pamilya ko. Yan ang magandang buhay ang nanay ko. Lagi kong binubulong gabi-gabi sa buong may kapal. At napakabait ng Diyos talaga. Naging maganda ang buhay ko sa Dubai. Ng mga dinasal ko noon, sobra-sobra pa ang binigay sa akin ng buong may kapal. Travel na ako sa mga places na gusto ko. Nakakapag-save na ako. Natulungan ko na ang pamilya ko. Nakakapasyal na rin ako sa Australia lang before. 2 or 3 times akong nakapasyal. Ang buhay talaga masyadong mapaglaro. Pabalik ko lang nun sa work, galing ako dito na sa Australia. Nag-visit ako dito. Pagbalik ko ng work, wala na ang boss ko. Ang daming mga staff ang nawala. At ilang araw lang ang lumipas. Isa na ako sa nawalan ng trabaho. Gulong-gulo ang utak ko noon. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kuhanin ko ba yung mga offer sa akin ng ibang company or lumipat ako ng bansa or pumunta ako ng Australia. Pero hindi pa ako ready lumipat ng Australia that time kasi nga talaga enjoy ko pa ang buhay ng Dubai. Alam ko ang adjustment na kailangan mo kapag lumipat ka na ibang bansa. Damag kong pinag-isipan at pinag-aralan ng lahat. May mga pinagsabihan din ako malalapit sa akin. May mga nag-agree, may mga nag-disagree. Pero ako nag-start ako kung ano ang gusto ko. As of 14 of December po ako nag-start makipagsapalaran dito sa Australia. Ang visa ko po noon was training visa. Ang ibig pong sabihin nun, meron po akong company na nakuha na mag-sponsored po sa akin. They will train me as admin manager. Yung mga requirements silang inasa akin at sa awa naman ng Diyos, naipasa ko ang lahat ng yun. Para mga 6 months din po ang process nun. Gandahan dito sa visa na to, sinasahuran ka rin ng company. So kahit papaano, meron kang income. Pero ito is hanggang 1 year lang po siya. Kaya dapat before 1 year, meron ka ng next step kung ano ang gagawin mo. Ako, pinili ko na mag-student visa dito. Pero hindi po naging madali sa akin din ang lahat. Pwede po ang pagod, puyat at hirap na dinanas ko dito. Ang kagandahan lang din po sa akin, dito may mga kamag-anak ako na tinirhan na more than a year. Pero after that, namuhay na ako na mag-isa. Lahat, pag-aaral ko, ako, tuition fees ko, ako, pagkain ko, ako. Hindi sapat para sa akin ng isang trabaho lang dahil ang dami kong iniisip ng mga time na yon. Ang pamilya ko sa Pilipinas, ang tuition fees ko, ang bahay ko, ang pagkain ko. Kaya nagdalawang job ako noon at sa awa naman ng Diyos nakakita ako ng magandang trabaho. Masasabi ko na mapalad ako ng mga time na yon kasi talaga napakahirap din humanap ng trabaho dito sa Australia. May mga estudyante rin dito ang mga hirap talagang maghanap ng trabaho. Sometimes 5 months, 6 months, 7 months, 8 months, wala pa po silang mga trabaho. Imagine kung paano nila may susurvive ang sarili nila. Ang iba naman, umaabot sila ng mga 3, 4, 5 beses sila maging student visa, 6 beses sila maging student visa. Imagine, ang laki ng pera ng mga nagagastos din lang yun. Pero nag-i-stay sila dito. Umaasa sila na balang araw, magiging permanent din sila sa bansang ito. Lahat ng trabaho pinapasok na nila, maging isang waiters, cleaners, housekeepers, dishwasher,
and food delivery, wala na silang pinipili. Mga student po dito, 48 hours a fortnight lang po sila pwedeng magtrabaho. After ko makagraduate, hindi ko binigyan ng limit ang sarili ko sa pagtatrabaho. Nag-work ako as an educator sa childcare at manager sa isang restaurant. Wala akong inisip kung hindi magtrabaho at kumita ng pera. Kahit may sakit ako noon, hindi maganda pakiramdam ko. Masakit na ang paa ko, kulang na lang gumapang ako para lang makapasok sa trabaho. Dahil talaga ang mindset ko noon is mag-save ng pera at makatulong sa pamilya. Lahat ng pagtitipid kinuha ko kahit may mga bagay akong gusto kong bilhin na kaya ko naman bilhin, hindi ko siya binibili. Minsan pag binabalikan ko na lang lahat naman nangyari sa akin, napapangiti na lang ako. Dahil talaga naging tama lang naging decision ko sa pagpunta ko dito sa Australia. Dahil hindi ko din sukat akalain na dito ko makikilala ang mapapangasawa ko, ang makakasama ko habang buhay. Kaya talaga sobra ako nagpapasalamat sa Poong May Kapal dahil hindi niya rin talaga niya ako pinabayaan. Ang lahat ng mga dinalangin ko, ang lahat ng mga hiling ko, binigay niya. Pero yun nga lang, hindi ko ganun kadali nakuha ang lahat. Pinaghirapan ko, dumaan ako sa process, pero ang sarap ng pakiramdam na lampasan mo ang lahat ng mga pagsubok na yon. Kaya naniniwala ko, hindi bibigay sa atin ng Panginoon kung ano man lahat ng mga pagsubok na yon sa atin kung hindi natin kakayanin. Ang kailangan lang natin is lakas ng loob, tiwala, at manalig sa Kanya. Walang madaling paraan sa pagtupad ng mga pangarap. Lahat dyan may proseso. Lahat yan kailangan mong pagdaanan. There is no overnight success. At ang sobrang pinagpapasalamat ko pa is binigyan ako ng isang father-in-law na sobrang bait na para ko na rin talagang tatay. Wala na akong mahihiling pa. Tuloy lang tayo sa pag-abot ng ating mga pangarap. Huwag tayong susuko hanggat may buhay, may pag-asa. Hanggang sa muli mga angel, paalam!